Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito. Yan kung saan nga ba natin pwedeng itago ang ating Ethereum ng ligtas. Yan, how to store or where to store Ethereum safely. Yan, bago tayo magpatuloy, ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, saan nga ba? Kung isa ka po sa mga nag-i-invest, yan, nag-hold ka Ethereum, ay kailangan na malaman po natin ito kung saan po talaga natin pwede itong itago ng ligtas. Yan, lalong-lalo na kung pag naka long term po tayo dito na investor kay Ethereum. Ayan po si Ethereum. Yan, cryptocurrency have gained immense popularity in recent years, with Ethereum being one of the leading players in the market. As an Ethereum investor, it is crucial to understand the importance of securely storing your ETH assets. Ayan, mahalaga po na talagang ito po talaga yung pinakamahalaga sa lahat. Kung papasukin natin ang pag-i-invest dito sa mga cryptocurrencies, yan, hindi lamang po kay Ethereum, sa lahat po ito ng mga cryptocurrencies. Ang pinaka-importanting bagay na ating malaman ay kung paano natin ito i-securely store. Yan, itago ng ligtas. Kasi wala rin itong silbi kung pag hindi natin ito alam na kung hindi natin alam itong itago ng mabuti. Yan, ng hindi secure kasi pwede pong nakawin yan ng mga hackers. Ayan. Kaya yan, mahalaga po na malaman natin kung paano ang pagtago rito ng tama. Yan, in this comprehensive guide, we will explore the various options available for storing Ethereum safely, ensuring that your investments are protected. So let's dive in and discover the best practices for storing your valuable Ethereum assets. Yan. What is an Ethereum wallet? Yan po ang kailangan natin, ang Ethereum wallet. Before we explore the safest ways to store Ethereum, it is essential to understand what an Ethereum wallet is. Yan, kailangan po muna nating intindihin. Yan, kung ano nga ba ang Ethereum wallet. An Ethereum wallet is a software application or hardware device that allows you to interact with the Ethereum blockchain and manage your Ethereum-based assets. Yan na nga, ang Ethereum wallet. Isa po itong application. Yan, kailangan po natin itong i-download or i-install. Yan, sa ating mga devices. Kung gumagamit po tayo ng mobile phone, ay isa po itong application. Ayan. At ang application na ito ay meron po itong connection sa Ethereum blockchain. Ayan. At sa mamamagitan nito ay pwede po nating i-manage yung ating mga Ethereum-based assets. Lahat po ng mga cryptocurrencies na may kaugnayan, may connection dito kay Ethereum ay yan, available po yan sa Ethereum wallet. Yan, hindi lamang po si Ethereum ang pwede nating ilagay dito kay Ethereum wallet. Yan, lahat ng mga cryptocurrencies na yan, Ethereum-based assets. Ethereum wallet consists of two main components, a public address and a private key. Ayan, meron po itong dalawang components, yung tinatawag na public address at saka yung private key. Yan, napakalaga po yung private key na ito. Ito po yung kailangan nating itago at huwag po natin itong i-share sa kahit sino. Dapat tayo lang ang nakakaalam nito. The public address serves as your unique identifier on the Ethereum network and is used to receive funds. Ayan, yung ating private address ay ito po yung ating ibibigay sa mga kakilala natin. Ayan, or ito yung ginagamit natin para ma-receive yung Ethereum na ating ilalagay sa ating wallet. Ayan. Kaya sabihin natin, meron tayong kakilala na gustong magbigay sa atin ng Ethereum. Yan, napapunta sa ating Ethereum wallet. Ito yung ating ibibigay, yung ating public address. Ibibigay natin yan sa kanya. Yan, para ito yung gagamitin niya para i-send yung Ethereum na kanyang ibibigay sa atin.
Ayan, on the other hand, the private key is a secret code that grants you access to your Ethereum holdings and allows you to initiate transactions. Yan, ito nga yung private key. Napakalaga po nito, gaya ng aking sinabi kanina, ay dapat wag po natin itong i-share sa iba. Dapat tayo lang ang nakakaalam nito. Wag po natin itong ipagbibigay alam, maski sa ating napakatalik na kaibigan. Ayan, kasi kung binigay natin yan ay pwede na po nilang ma-access yan, yung ating wallet. Ayan, ginagamit na rin po ito, kaya nga tinawag itong secret code. Ayan, ginagamit na rin po ito para mag-initiate ng transactions. Kaya yan po ang private key. Yan po yung talagang pinoprotektahan natin, yung private key. Hot and cold wallet. Understanding the difference. Ayan, meron po tayong dalawang uri ng wallet. Ito po yung tinatawag nilang hot and cold wallet. Ano nga bang pinagkaiba nito? Ayan, mainit at saka malamig na wallet. When it comes to storing Ethereum securely, there are two primary types of wallets, hot wallet and cold wallets. Understanding the difference between these two options is crucial to determining the safest way to store your it. Ayan. Una, ayan, umpisahan po natin yung pagkilala dito sa hot wallet. Hot wallets are software-based wallets that are connected to the internet. Yan po ang hot wallet. Ito yung mga software, ito yung mga applications na ating ini-install sa ating mga computers, mga mobile phone. Yan, at para magamit ito ay kailangan po natin itong i-connecta sa internet. They are accessible through various devices such as desktop computers, mobile phones, and web browsers. With hot wallets, you can easily access your Ethereum account and perform transactions on the go. Ayan na nga. Yan ang hot wallets. Yan. Ito ay gaya ng aking sinabi kanina, ay pwede itong mga programs or applications. Yan, kung programs ito ay kailangan natin itong i-install sa ating desktop computers. Yan, laptop computers. Yan, kung mobile phone naman ay applications po yan. At ngayon ay meron pong mga web browsers. Yan, hindi po na natin kailangang mag-install dito. Ayan, at sapagkat bisitahin lamang natin yung website, ayan, ay ma-access na natin yung ating hot wallets. Kaya yan po ang maganda rito sa hot wallet. One of the most popular type of hot wallets is software wallets. These wallets are installed as applications on your devices and provide a user-friendly interface for managing your Ethereum asset. Software wallets are available for different operating systems including Windows, Mac OS, Linux, iOS, and Android. Ayan. Yan po yung software. Ito po yung sinasabi ko kanina na kailangan po nating i-install sa ating mga devices bago natin ito pwedeng gamitin. At marami po yan. Another type of hot wallet is the browser extension. Ayan na nga yung browser extension. Tulad po yan ni MetaMask. This extension integrate with your web browser and allows you to interact with the Ethereum network directly. They provide a convenient way to access your Ethereum account while browsing the internet. Hot wallets offer convenience and accessibility, but they are more susceptible to security risks compared to cold wallets. Since they are connected to the internet, hot wallets are potentially vulnerable to hacking attempts and malware attacks. However, it is crucial to additionally secure measures such as enabling two-factor authentications and regularly updating your software to protect your Ethereum holdings. Yan na nga ang problema sa mga hot wallet. Hindi po gaanong ligtas, lalong-lalo na kung hindi po natin alam protektahan yung ating mga devices. Kasi meron pong mga hackers diyan na magtatangka na nakawin yung ating mga Ethereum holdings. Yan, at gagamit po sila ng mga malware attacks. Yan, yung mga mag-i-install sila ng mga virus, mga ganyan. Tapos mga keyloggers. Yan po yung mga ginagawa nilang pang-attack para magkaroon sila ng access, magkaroon sila ng access sa ating mga Ethereum wallet na hot wallet. Yan po yung risk. Kaya kung gagamit po tayo ng hot wallet na tulad ng mga nabanggit dito, ay kailangan po nating gawin ay dapat po nating matutunan kung paano mag-take ng security measures dito. Yan, tulad nga dito, sabi rito ay kailangan po nating enable yung ating two-factor authentication. At syempre, i-update po natin yung ating software. Ayan.
Yan po ang pwede nating gawin. At saka iwasan po natin yung mga yung mga parang mga kaduda-duda na mga programs. Ayan, kung pag mayroon tayong nakita na parang pinasok tayo ng malicious programs, ayan, linisin po natin yan. Ayan, yung cold wallets naman. Ano nga ba ang cold wallets? Cold wallets, on the other hand, are hardware devices that store your Ethereum private keys offline. Yan, offline naman po. Kung pag ang hot wallet ay kailangan po nating naka-online. Yan, online. Ay dito naman sa cold wallet ay offline naman po siya. Kaya kung pag offline ay malabo po ito na ma-hack. Ayan, mas secure. Ibig sabihin ay mas secure po ang cold wallet sa mga malicious, yan, mga hacking attempt, yan, yung mga malware attacks. Yan. Yan, these wallets provide an extra layer of security by keeping your keys away from internet-connected devices, making them less susceptible to hacking attempts. Yan nga, yung sinabi ko kanina. Hardware wallets are the most common type of cold wallet. They come in the form of small devices similar to the USB drives and are designed specifically for securely storing cryptocurrencies. Yan nga, maliliit yung mga hardware wallets. Yan, isa ito sa mga karaniwan or common type ng cold wallets. Yung itsura nito ay parang mga USB drives. Yan, siguro yung tinutukoy dito ay yung tinatawag nilang ledger wallet. Pero ngayon ay meron na po itong marami ng mga hardware wallets na iba't ibang design. Ayan, hardware wallets are equipped with encryption features and required physical confirmation of transactions, ensuring that your Ethereum assets remain safe even if your computer or mobile phone is compromised. Ayan, napaka-secure talaga kasi kailangan ito ng physical confirmation. Ayan, hindi ito basta-basta magkakaroon na mahahack. Ayan, kasi napakaganda yung encryption features nito. Kaya talagang safe ang hardware wallets. While cold wallets offer superior security, they may be less convenient for frequent transactions compared to hot wallets. Yan nga ang isang problema sa mga cold wallet. Kasi mahirap pong mag-conduct ng transaction dito kay cold wallet. However, if you are a long-term investor or hold a significant amount of Ethereum, using cold wallet is highly recommended to protect your assets for potential threats. Ayan, kung lagi po nating ginagalaw yung ating Ethereum asset ay mas makakabuti po na gamitin na lamang natin ay ang hardware wallets. Pero kung pag long term po tayo, kung balak po nating i-hold ang ating Ethereum assets ng long term, ay mas maganda naman ang cold wallet. Yan, types of Ethereum wallet, exploring your options. Yan, ano nga ba yan? Now that we have a better understanding of hot and cold wallets, let's explore the different types of Ethereum wallets available on the market. Each type offers unique features and benefits, allowing you to choose the most suitable option based on your needs and preferences. Ayan nga. Nakadepende na rin yan kung nakadepende na rin yan sa iyong pangangailangan at yung mga preferences, yung mga talagang kailangan mo. Yan. Sa pipiliin mong wallet, kung ano nga ba yan, kung ano ang nararapat na wallet. Software wallets, as mentioned before, software wallets are hot wallets that you can install as applications on your devices. They provide a user-friendly interface for managing your Ethereum assets and interacting with Ethereum ecosystem. Here are some popular software wallets to consider. Ayan, yung mga software wallets po, ito po yung mga sikat, yan, mga kilalang software wallets. Ito po yung Mew, My Ethereum Wallet, Atomic Wallet, at ang Exodus. Yan, mga software wallet. Mga hardware wallets naman po ay ayan, si Ledger Nano X at saka si Trezor Model T. Yan, mga web wallets naman po. Ito yung mga pwede po nating i-access sa ating browser. Yan, si MetaMask. Yan, ginagamit ko po yan, si MetaMask. Si Coinbase Wallet. Yan, Paper Wallet. Yan, meron din po tayong Paper Wallet. Ito. Yan, mga paper wallets are a form of cold storage that involves printing your Ethereum private keys on a physical piece of paper. Storing your private keys offline through this approach ensures enhanced security. However, it is crucial to keep your paper wallet in a safe and secure location to prevent loss or theft. Yan, papel po ito.
Ayan, at ang kagandahan dito ay isa po itong maituturing po natin ito na isang cold storage. Yan, talagang safe na safe po ito. Ang problema po kasi dito sa paper wallet ay pwede po natin itong mawala. Yan po yung nakakatakot dito sa paper wallet. Yan, meron ngang isang nabalita noon na yung kanyang Ethereum, Bitcoin po pala. Ayan, Bitcoin po yun. Kasi pwede na rin pong gamitin ang paper wallet kay Bitcoin. Yan, yung kanyang Bitcoin ay kanyang in-store sa paper wallet. Pagkatapos nagkaroon ng baha, matinding baha, yung kanyang paper wallet ay yan na nga, inabot ng baha. Ito ay nabasa. Ayan, nasira. At ayan, tuluyan na ngang naglaho yung kanyang Bitcoin. Kaya ito po, yan po yung risk sa mga paper wallets. Mobile wallets. Ito naman yung mga mobile wallets. Yan tulad ni Trust Wallet. Ito po yung pwede po nating i-install sa ating mga mobile devices. Mga applications po ito. Kaya yan na, si Trust Wallet at siya kasi Coinomi. Ayan, yung mga mobile wallets na. What is the safest way to store Ethereum? Yan. When it comes to storing Ethereum safely, the ideal approach is to utilize a combination of both hot and cold wallets. By using hardware wallet for long-term storage and a software wallet or mobile wallet for frequent transactions, you can strike a balance between security and convenience. Here are some best practices to ensure the safe storage of your Ethereum assets. Yan. Using a hardware wallet for long-term storage. And invest in reputable hardware wallets such as Ledger Nano or Ledger Nano X or Trezor Model T to store majority of your Ethereum holdings. Keep your hardware wallet in a secure location and ensure that you have a backup of your private keys. Ayan na nga. Kung paggagawit po tayo ng hardware wallet, yan, para sa long term po ito, mga nag-hold ng long term, ay mas makakabuti po na i-secure natin ito or itago natin ito sa ligtas na lugar. Yan. At gumagawa rin po tayo ng backup sa mga private keys nito para kung sakaling nawala, ayan, o sakaling nawawala yung ating hardware wallet, ay meron tayong backup na private keys kasi yung private keys ay pwede po natin itong ma-access sa ibang wallet. Yan. Kaya yan. Siguro kung pag tinago natin yung ating hardware wallet tapos pinasok ng daga, siguro kinuha ng daga, yan, sinira ng daga o ito ay tinangay ng daga at kanyang itinago sa kanyang loob ng sa kanyang butas, yan na nga, wala. Pero kung gumawa tayo ng backup keys ay pwede po natin itong i-recover sa ibang hardware wallet. Yan, enable po natin yung two-factor authentication key. Yan, on all your Ethereum wallets to add an extra layer of security. Furthermore, 2FA requires you to provide a second form of authentication, such as verification code sent to your mobile device, in addition to your password. Yan, alam naman po siguro natin kung ano ang two-factor authentication na ito. Yan, ito po ay isang service ni Google. Yan, kung saan ay kailangan mo pong i-input ang codes. Yan, bago mo ma-access ang iyong wallet. Yan. Kaya napakaganda po ito na isang layer of protection, security protection. Regularly update your software wallet. So, wallet software. Yan, kailangan napaka-importante po ito sa mga software wallet. Yan, ang pag-a-update. Kasi kung pag hindi po natin ito in-update, ay diyan po makakapasok yung mga mga malwares. Yan. Kaya yan, mahalaga po yan kung tayo gumagamit ng wallet software. Be wary of phishing attacks. Be cautious of phishing attempts and avoid clicking on suspicious links or providing your private keys or personal information to untrusted sources. Always double-check the URL of the wallet website to ensure that you are visiting an official and legitimate site. Ayan, yung mga phishing attacks. Yeah, yung pag nakakatanggap po tayo ng mga email, lalong-lalo na sa ating mga email, may mga links po yan na nagsasabi, nagpapanggap sila na ganito. Ayan, nag-offer sila ng talagang mahirap na, yung talagang mapapaklik ka talaga. Ayan. Pero yan, kailangan po nating iwasan yan. Lalong-lalo na kung pag humihingi ang mga ito ng ating private keys at saka mga personal information.
Yan, keep your private keys offline. Yan, never store your private keys offline or share them with anyone. Keep your private keys offline in a secure location such as a hardware wallet or a printed paper wallet. Yan nga yung sinasabi ko kanina na kailangan po talaga nating i-secure yung ating private keys. Itago natin ito ng mabuti at wag po natin itong ibibigay alam sa kahit kanino. Dapat tayo lang yung nakakaalam niyan. Yan, use strong passwords. Yan, kailangan po nating gumamit ng isang matindi na password, yung talagang ikaw lang yung nakakaalam. Yan, wag kang gagamit ng isang password na napakadaling hulaan. Yan, sabi dito ay meron ding wag ka ring gagamit ng password na meron itong kinalaman sa iyong personal information. Yan, tulad ng iyong pangalan. Yan, yung birthday mo. Yan, wag kang gagamit ng ganyan na mga password kasi madaling hulaan lang yan. Yan, regularly back up your wallet. Yan, ngayong mga sabi rito ay regularly back up your wallet and store the backup in a safe and secure location. This ensures that you can recover your Ethereum holdings in the event of a lost, stolen, or damaged wallet. Yan po ang silbi ng pagbaback up sa ating mga wallet. Yan, gaya nga ng sabi ko kanina, yung daga. Yan, kung pag tinangay yung Ledger wallet. Ayan. At ito ay malamang baka sinira pa ng daga. Ayan, kung meron kang backup, ay pwede mo itong ma-recover. Kaya in conclusion, storing Ethereum safely is of utmost importance to protect your valuable asset. Additionally, utilizing a combination of hot and cold wallets, following best practices, and staying vigilant against potential threats, you can ensure the security of your Ethereum holdings. Remember to choose reputable wallets, enable additional security measures such as two-factor authentication, and regularly update your wallet software. By taking these precautions, you can confidently buy, store, and manage your Ethereum assets with a peace of mind. Ayan. Ganyan lamang po kasimple. Yan, wag na po nating gawing komplikado ang isang napakasimpleng bagay. Ngayon ay yung wallet, nakadepende po kasi yan sa iyong needs at saka preferences. Yan, kung sabihin natin ay ikaw ay isang investor ay mahilig sa long-term investment, mas makakabuti na ang gamitin mo ay ang cold storage wallet. Kung ikaw naman ay madalas mag-trade, or madalas mong ilabas or gamitin yung mga Ethereum asset or mga crypto asset, ay mas maganda yung hot wallet naman. Yan, mga hardware wallet or software wallet para mas madali kasi kung gumagamit ka ng cold wallet, medyo hassle kasi yung ilabas-pasok yung asset mo rito. Kaya yan, good for long term lamang yung para sa mga cold wallet. Kaya yan po yung aking masasabi naman dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang nagsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.